And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen. Magandang tanghali po sa ating pong lahat, church. Muli ay ume-ere na naman muli sa ating pong mga telebisyon ang ating pong programa, ang pinaka-paborito nating programa sa noontime show po natin, The Baptist Lunch. Kaya sa lahat ng mga mothers, wives na nanonood na po ngayon sa ating pong FB Live, so ipasa po natin ang link, i-share po natin ang link ng ating pong programa upang marami po ang makasubaybay, makapakinig at muli ay mabibless at makatanggap ng pagpapala mula po sa salita ng Diyos na ating pong pag-uusapan dito. Ito po ay episode ng mga mothers at wives po dyan. Kaya Luzon, Visayas, and Mindanao, nationwide and worldwide na nakatune in po sa ating programa. Ay magsama-sama po tayo sa tanghaliang pong ito. At tayo po ay tumanggap ng pagpapala sa tanghali po nito dito po sa ating pong programa. At syempre, sa aking pong katabi ay ang ating pong co-host po dito sa TVL at nag-iisa po siya ngayon. At shoutout po kay Ma'am Cynthia. Pagaling po kayo, Ma'am Cynthia. At dito po si Ma'am Marnelle. Good afternoon sa inyong lahat, mga ka-TBL. Ayan. At syempre, sa lahat ng mga nasa balikatan na staff and crew. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Keep safe po sa inyong lahat dyan. And maayong udto sa tanang nagatanaw karon gikan sa Hong Kong, ang favorite na mga suki nating taga-subaybay din sa Hong Kong. Maayong udto. And also to my papa in Davao and also to Francis, keep up the good work. O diba, nagsisoul winning siya kahit wala siyang kasama. Amen. Amen. And syempre sa aking gwapong asawa na nanonood mula sa Camp Aguinaldo. And sa lahat po ng aming suking taga-subaybay, good afternoon. And syempre, Ma'am Cynthia, get well soon po. Please pray for her fast recovery. We're praying for your fast recovery po. Ayan. Yes, amen. At also, ay magandang tanghali din po sa lahat ng mga West Bank mothers and wives po dyan. Yeah. So, nandito po kami, mga West Bank brother and sister po ninyo. Yes. At ngayon po ay maghahatid sa inyo ng pagpapala mula po sa programa pong ito sa ating pong pag-aaral dito po sa Cultivate Yourselves and Motivate Himself. At syempre, hindi ko pwedeng makalimutan na batiin din unang-una na nag-pop up dyan agad nung nag-live ang ating TBL, ang aking pong my love, my wife, wow. Ayan, si Ma'am Ruthlyn. Ay, Ma'am Ruthlyn. Ma'am Ruthlyn, ay magandang tanghali sa iyo dyan at kayo ni Taling dalawa. Ayan. So, keep tuning in at i-share natin tong link katulad na sabi ko po kanina. At yun nga po, ay nakaraan, ay napag-usapan po natin dito o nagkaroon tayo, Ma'am Marnelle, ng ating pong recap or mid-year recap sa ating pong topic po dito about cultivation and motivation. At napakaganda nga na tayo po lahat bilang isang anak ng Diyos, especially this is the episode para po sa mga mothers and wives po dyan. Kaya kung kayo po ngayon ay nagpe-prepare na ng inyong tanghalian, kayo na ay kumakain ng inyong tanghalian, at kayo man ay nagyayaya para may makasama kayo sa tanghalian, so isama nyo po sa inyo pong pagkain, sa pagkainan ang programa pong ito. I believe na ito po ay maging pagpapala po sa inyo at magbubusog sa inyo spiritually. Sapagkat ito nga po ay disenyo at layunin ng programang ito na makatulong para sa bawat wives and mothers na tayo po o na kayo po ay lumago at patuloy na gamitin ng Panginoon mightily sa inyong tahanan, sa inyong pamilya, at lalo na higit sa ministry. Kaya nga, dito sa pag-aaral nito tuwing Martes, Tuesday, ay talagang binibigyan po natin ng diin at ng pansin yung pagkukultivate kung paano at katulad nga na na-review po natin nakaraan, mamaya muli po yung ipapaalala sa atin ni Ma'am Marnelle, pero
Ayos ko lang po muli, bigyan po tayo muli ng heads up po na pag sinabi natin cultivates to, it means to help to growth. So tayo para tulungan tayong lumago at para tulungan tayong maging epektibo at ma-fulfill ang purpose. Yan pong pinakaano po natin dito sa pag-aaral na ito, na malaman at maunawaan ng mga mothers and wives yung purpose kung bakit at yan ang ministry o yan ang trabaho na ipinagkaloob po sa inyo as a housewife. Hindi po basta-basta pagiging housewife na siya po nga napag-aralan po natin dito. Kaya mabigat ang responsibility at talagang kailangan talaga ng hard work. Kailangan talaga ng cultivation. Hindi lamang sa physical, kundi lalong higit sa lahat sa spiritual. Na siyang nagkaroon din tayo ng mga guests dito kung paano nila kinultivate ang kanilang sarili as a wife, as a mother, at siyempre as a members of the family. Kaya nga napakahalaga po na ito pong programang ito ay huwag po nating babasta-bastahin at i-take lamang lightly sapagkat ay malaki po ang nagagawa nito at magagawa nito sa ating pong pamilya. Lalo na sa mga mothers at wives po dyan, malaki ang magagawa nito para makapaggamitin kayo na makapag-motivate at ma-motivate ninyo ang inyong mga husband, ang inyong mga anak, na sila rin ay maging katulad ninyo o sila rin ay lumago sa pagkakilala sa Panginoon at lumago sa salita ng Diyos. Yan pong pinakaano po natin dyan sapagkat isa nga dito sa naibahagi sa atin nila Sir Jao na pastor patungkol po dito sa topic na cultivation ay yung nabanggit po doon sa Hosea chapter 4 verse number 6 na napakalinaw po yun na binigyan ng emphasis po ni Sir Jao at siyang dinugtungan ng ating mahal na pastor na kapag ang tao ay wala o kulang sa knowledge, if a person lack of knowledge, the people destroy. Yes. Yan po sabi po ng Biblia doon. The people are destroyed because of lack of knowledge. Hindi ibig sabihin na pag sinabing lack of knowledge ay walang alam sa salita ng Diyos. No, mayroong alam sa salita ng Diyos. Pero kung bakit naging lack of knowledge, dahilan sa ang sabi ng Biblia diyan, ay buksan po sa inyo po ito para masundan po natin. Ano po? So sabi po dito ng Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Bakit? Because thou hast rejected knowledge. So may alam na sila, may narinig na tayong salita ng Diyos. Pero kung bakit napahamak pa rin ang pamilya, nagkaroon pa rin ng problema sa loob ng tahanan, naghiwalay ang mag-asawa, hindi dahilan sa kulang ng salita na, especially, I'm talking sa bawat isa po sa atin, mothers, sa bawat mothers and wives po dyan na Kristiyano. Ano po? Na kaya po, nagkakaroon ng problema at humantong ang ilang mga pamilyang Kristiyano na naghiwa-hiwalay at hindi nagkaroon ng maayos na family, not because kulang sa salita ng Diyos, sa kadalanan, hindi kanilang nireject ang salita ng Diyos. Ano yung ibig sabihin ng pag-reject po dyan? Means to spurn na sinabi po ni Sir Jao doon or disappear. Pag sinabing spurn means to show unwillingness to accept, unwillingness to do, ang unwillingness to engage or unwillingness to agree. So yung apat po rin mamaya, ibibigyan ko po yan sa inyo ng emphasis po dyan. Pero yan po, ipinapakita po sa atin dito ng Bible na pwede at maaring mangyari na hindi na maranasan ng family, ng mag-asawa na mapahamak at ma-destroy pa ang kanilang tahanan kung tayo lamang ay susunod sa salita ng Diyos. Kung atin lamang gagawin yung sinasabi po sa atin ng Biblia. At napakarami na po tayong mensahe dito na narinig at natanggap patungkol po sa cultivation and motivation. Kaya nga po napakahalaga ito na hindi po natin i-take lightly.
Hindi lamang dito sa programang ito, every Tuesday. Mayroon din tayong programa para sa young people, Thursday, Friday para sa mga tatay, sa ating lahat church, tuwing Sunday at midweek service natin ng Wednesday. Kaya nga, hindi talagang napaka-imposible na mapapahamak o masisira pa ang isang tahanan, ang isang pamilya ng punong-puno na ng salita ng Diyos. Amen. Mayroon na tayong napapakinggang advice directly from the pulpit na binibigay sa atin ng ating mahal na pastor, counsel from the Word of God na ipinipreach sa atin, naririnig pa natin dito sa ating live broadcast every day. Mayroon tayong family time with God. Mayroon pa tayong programa sa area. At kanina, ako po kanina naka-assign na devotion sa area po natin. At isa nga doon na binigay ko ng emphasis doon, ay bilang isang anak ng Diyos, hindi po dapat tayo magsawa. At huwag po natin itong pagsawaan na sundin at gawin ang sinasabi po sa atin ng Biblia. Kasi kahit matanda na tayo, kahit na matanda na ang bawat isa po sa atin, ay pwede pa rin po tayong pagpalain at gawing mabunga ng Panginoon kahit na tayo ay nasa old age na, sabi ng Biblia. Amen. Ano po? Kaya nga, napaganda po ito na binabaybay po natin ditong pag-aaral na ito pagdating po dito sa cultivate yourselves and motivate himself. Kaya binibigyan ng emphasis ng ating mahal na pastor na mothers, wives, so wag kayong mapagod. Nakakapagod. Nakakapagod ang trabaho ng pagiging isang housewife. Pero wag po ninyong kapagurang itong gawin at sundin at gawin yung tama. Ano po? Sapagkat ang benepisyo po nito ay hindi lamang at the end of the day. Kundi makikita nyo ito balang araw sa iyong husband at sa iyong mga anak, yung bunga ng iyong labor. Amen. Na yan po nga, sabi ko nga nakaraan, na-recap po namin dito, na pinasigundahan ko kay Ma'am Cynthia. Ako, na-bless ako doon sa testimony ni Pau para kay Sir Noel sa kanyang magulang sapagkat ang pinanatili na standard at principle ni Sir Noel na sinoportahan ni Ma'am Cynthia para sa kanilang anak ay ngayon ay nagbunga na. Amen. Parehas na kanyang dalawang babae. Babae po So kanya pong dalawang anak na babae, lahat po parehas na professional at hindi lang basta professional sa trabaho, kundi ay talagang mayroong maayos at magandang trabaho. Amen. Lalong higit sa lahat ay at patuloy pa rin na naglilingkod at nagpapagamit sa Panginoon. Amen. Kaya yan po ang dawag po natin ditong imimiss sa bawat programa po natin. Amen. At Ma'am Marnele, mayroon pa kayong maidadagdag dyan, Ma'am. Oo nga, yung topic na yan about sa Hosea 4:6 ay pinaalalahanan ni Sir Jao na nasisira lang tayo pagka nireject natin yung knowledge na mula sa Biblia. So, dapat hindi natin i-reject and we should remember that we should be a wife first before tayo maging nanay. And when you deal with problems, deal it with the root. So, dun dapat sa root at ang root ng cultivation would always be the Word of God. Mahirap i-motivate ang ating pamilya kung mali ang ating root ng tamang foundation, 'di ba? And na-discuss rin ni Pastor Hill nung araw na yon yung pag-aayos, pagsusuklay, pagbibihis ng ating working clothes, at magsuot ng maayos na damit kahit patungo ka sa kitchen. O diba? Dapat may apron. Naka-order na ba ang lahat sa Lazada 77? Yun lang. Topic na yun, April pa. Sana may mga apron na tayong lahat at nag-enjoy na sa kusina, diba? At lahat ng pag-aayos, sabi ni Pastor, huwag kayong matakot at mapagod na trabahuin. Kung ano man yung nakakapag-ayos sa ating mga buhay, physically and spiritually, huwag tayong mapagod. Maraming dapat ayusin sa buhay at sa bahay. At tayong mga wives ang responsable dito na mag-o-organize sa ating kitchen, sa ating bahay,
At hindi mo namamalayan kung ano yung stress na naibibigay nito sa'yo. 'Di ba? Totoo yun. Actually, nakakapagod yung mga hindi natin natatapos. Hindi yung mga nagawa na natin. Oo, yung nagawa mo na, pagod ka physically, pero fulfilling siya. 'Di ba? So, mas nakakapagod at nakaka-stress yung mga hindi natin nagawa. And it's very important na ang mga nanay ang nag-organize sa bahay at iwasan ang ipis by keeping your kitchen clean. Kasi nagbibigay ng stress yun, lalo pa kapag takutin ka sa ipis. Sinasabi rin ni Pastor no na paggising natin, i-arrange natin yung table, malinis yung kitchen. Bago ka matulog, actually, dapat malinis na ang lahat. Para paggising mo, wow, ang sarap. Pagtingin mo sa lamesa, malinis. Pagtingin mo sa lababo, malinis, diba? And husbands were reminded to assist your wives. Sinabi ni Pastor Hilto. And that put your hands on the ground to cultivate. You really have to work and keep yourself busy at magtrabaho na wag mapagod. And syempre, ang mga tao ay nagsasuffer talaga for rejecting God's instruction. Ignorance is not wrong itself. It becomes wrong if napunta sa persona. So, pag ikaw naging ignorante, kayo ng wrong, di ba? So, wag tayong maging ignorante. And then, na-mention din dun sa Psalms 1:1 na pwede kang pagpalain if you will not communicate with ungodly sinners and scornfuls. Ayan, hindi kakulangan ng knowledge ang problema, kundi ang ating rejection sa mga natututunan natin dun sa knowledge. Yun ang kakulangan. Diba, Sir Chris? That's right. Totoo po yun, ma'am. Kaya nga, yan po napakahalaga po na kaya nga dito, binanggit dito ng ating mahal na pastor, to cultivate, that is the root. Yan po yung ugat, and to motivate is the fruit. Yes. Kaya nga, napakahalaga na sa pag-cultivate natin ay talagang maisaayos talaga lahat ng bagay. Amen. Okay, kaya nga binanggit ni Ma'am Marnelli sa ating review dyan o recap dyan na kailangan talaga properly. So sa loob pa lang ng tahanan, makita na yung orderliness. Cleanliness, neatness ng bawat bahagi dyan ng ating tahanan mula sa kusina na binigyan ng emphasis ng ating mahal na pastor na yan. Sapagkat kung iiwan yan natin, mga mothers, ang kusina na madumi, sigurado ipis at daga ang maglilinis niyan. Correct. At tapos kinabukasan, gagamitin mo. Oo. So ngayon, pagre-reklamo ka, magkasakit ang anak mo. Bakit? Madumi yung kusina, madumi yung lababo. Kapag ka ganun, Sir Chris, ang ginagawa ko, nagpapakulo ako ng tubig. Kapag ka hindi ko late na nakahugas ng plato, hindi ko kasi pinapasok yung basa na mga plato sa loob ng disher. Pinapatulog muna. Pinapatulog ko siya sa labas para tuyo lang yung pumapasok dun sa dish. Yun yung malinis talaga kasi napasok mo. Ngayon, pagka late na kami nakauwi, so late na rin daw hugasan, ang ginagawa namin kinabukasan, syempre pinatuyo ko na, 'di ba? Hugasan ko pa rin siya lahat, tapos nagpapakulo ako ng tubig, isa-isa ko yung papakuluan. As in, one by one talaga. Kasi nung minsan, naabutan ko talaga, sabi ko, naku, saan galing? Kasi may mga season na naglalabasan yung ipis talaga. Totoo, ma'am. Hindi galing sa bahay mo, galing sa kapitbahay. Ganun talaga yung umuulan, diba? dyan sila madalas. So sabi ko, wala namang walang pagkain na leftover, may lumalabas. Sabi ko, iba talaga yung panahon. Langaw at ipis all over. Yes, ma'am. At may kasama pang daga yan, tsaka pusa. Pag hindi nagtatrabaho yung pusa nyo, katulad ng pusa namin, na kailangan namin pagalitan bago magtrabaho. Pinapagalitan. Ayun, nanguhuli siya ng daga ng kapitbahay siguro. Yan. Kaya yan po napaka-importante po ito na dito pa lang sa programa na ito ay hinihimay-himay na po yan ng ating mahal na pastor dito sa programang ito ay atin na po yung binibigyan ng emphasis sa bawat isa po sa atin na posibleng hindi po yan mangyari sa ating pamilya, hindi na mapapahamak ang ating pamilya kung atin lamang tatanggapin yung salita po ng Diyos. Kaya nga sabi dyan ng ating mahal na pastor doon sa Book of Psalms chapter 1, blessed is the man. Yes. Okay? Happy, blessed,
ang isang tahanan, ang isang tatay, ang isang anak, na mayroon siyang nanay na talagang ginagampanan yung trabaho sa loob ng tahanan. Hindi siya nakikinig sa counsel ng mga ungodly na nagsasabi diyan, hindi, kailangan bilang isang nanay ay mayroon ka rin karapatan na magpahinga o Me time oo. na tinatawag Yun ang nila. sinasabi nila. Pero tanda po natin, nabanggit din po dito patungkol sa pagbigay ng mother, ng wives, ng reverence sa kanyang husband. So napakahalaga po yan. Kaya nga dito sa programang ito, kapag na-miss mo ang bawat episode na ito, ay talagang, parang, sa akin lang po, masasabi na may nabawasang 1/4 ng iyong kaalaman patungkol sa Diyos na sana yun yung pagkakataon na makatulong yan para sa paglago mo sa iyong relasyon sa iyong asawa at sa iyong family. Amen. Kaya nga sinabi diyan ng ating mahal na pastor, in order for us and in order na maging blessing ka, na makamotivate mo ang iyong asawa, ang iyong mga anak, na lumago sa gawain, na lumago sa Diyos, so kailangan talaga magsimula po sa mothers ang cultivation. Damang ito po, pag-uusap po ito, may usapan din po para sa mga fathers. Pero in particular sa mga mothers, so kailangan po talaga na i-cultivate mabuti. Kaya nga pag sinabi natin cultivation dyan, ay nandun talaga may labor. May hard work talaga. Hindi pwedeng, kaya nga nabanggit ni Pastor, nirecap po ni Ma'am Marnelly, na hindi ibig sabing bagong gising ka, hindi ka na mag-aayos. Hindi ka na magsusuklay. Hindi ka na magli-lipstick diyan na kung saan maghugas ka lang ng plato, kung saan magwawalis ka lang ng bakuran ninyo. Sa katalan, ma'am, doon po sa area natin sa Zone 3, mayroon po akong nanay doon na dinidisciple, kasama po si Ma'am Rose at si Ma'am Rona pagka visitation po namin, ay kahit sa loob ng bahay po siya, naka-make up talaga siya. Para siyang laging may lakad. Aba, oo. Oo, lagi po siyang may lakad. Kaya shoutout po Nanay Anita po dyan. Oy, hello Nanay Anita. Mag-send mo naman kayo ng picture. Yeah. Ay, like, di marunong sa cellphone kaya di siya nakakasubaybay sa live po natin. Pero talagang kahit si Ma'am Rona po makakapag-testify po niyan na talagang napaka po ni Nanay Anita pagdating po sa kanyang sarili. Nasa loob lang siya ng bahay, naghuhugas siya doon, nagluluto, pero nakita niyo po maayos po ang kanya pong kaya di mo siya mapagkamalang magse-70 na eh. Wow. Para lang siyang 69.5. Amen. So kaya talagang yan po. Kaya kailangan talaga, bibigyan mo talaga yan ng time. Okay? Na sabi nga ng ating mahal na pastor, it needs hard work. Na kapag nag-cultivate ka, kailangan talaga ag-i-engage ang iyong kamay. Amen. Okay? Tatrabahuin mo talaga yung dapat na tatrabahuin mo. Kaya nga, doon kanina sa ni-recap ko lang din po na binanggit po ng ating pong host po dito, Sir Jowden, na pag sinabi nating rejected ay yung unwillingness to accept. Yes. Na supposed to be, we must, and you mothers and wives, accept the truth na bilang isang housewife, trabaho nyo yan. Amen. Responsibility nyo yan. Na wala kang aasahan dyan, lalo na kung nagtatrabaho ang inyong asawa sa labas. So wala kang aasahan na mangunguna dyan, na maglilinis at tatrabaho ng loob ng tahanan, maliban po sa inyong mothers. Amen. Kaya yan pong pinakaano po dyan. Kaya nga, hindi dapat, sabi nga dito, maging si Pastor Barangay, hindi dapat magmukha kayong lost young. Kahit na maraming trabaho, ay dapat pretty pa rin. Na siyang binanggit ka natin nakaraan, hindi para for other purposes, but una, higit sa lahat sa Diyos, sa iyong asawa at sa iyong pamilya. Amen. Kaya nga, ang cultivation magsisimula po yan within us. Amen. At saan po ang direct na tama po niyan? Sa puso po natin. Amen. Kung ang salita ng Diyos, ang main thing po sa ating pong buhay, ang seed na siyang itatanim dapat sa ating puso ay dapat mayroon po tayong maayos na puso, which is the good ground. Amen. At makita po natin doon sa parable of the sower po yan, na mayroon po 4 na klase na good ground. Na kung saan isang bagay na nais ko pong ipaabot po sa inyo, the reason why some
mothers, families, husband, wife, even the children rejected knowledge because they are not willing to accept, to do, to engage, and to agree to the Word of God. Kaya na di-destroy. At ano po yan? Dito po yan, idadalhin ko po kayo dyan sa punto po na yan. Nasabi nga doon sa Luke chapter 8, verse number 12 and 15. Sakta na makita rin natin sa Matthew chapter 13 po yan. Pero dito po, makita po natin na kung ang ground ay ang puso po natin, so ang simula ng cultivation ay sa puso. At kapag tayo ay tinamnan ngayon ng salita ng Diyos, so dapat maayos yung puso. Kasi kapag ang puso natin ay wayside, nasabi ng Biblia, they hear it the word, but understand it. Therefore, nung dumating yung fowl of the air, ay natanga yung seed. Sa makatuwid, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, yan po yung mga puso ng Kristiyano, mga wives or mothers, na passive sa salita ng Diyos. Bakit passive? Kasi andyan na, ito na, may programa na tayo, may TBL tayo na episode para sa mga mothers, na para sa mga fathers, na para sa mga young people, sa mga anak. And yet, pag uwi ng bahay, pagdating sa bahay, gulo pa rin. May problema pa rin. Bakit? Dahil passive sa salita ng Diyos, may puso, mayroong members of the family na ang puso ay puso na sa wayside. Passive sa salita ng Diyos. At kung hindi man, baka nasa stony ground. At ano naman yung stony ground? Half-hearted. Bakit half-hearted? Kasapagkat narinig ang salita ng Diyos, may kasiyahan na natumanggap ng salita ng Diyos. Pero dumaan lang ang problema. Kinulang lang sa budget. Away ng mag-asawa. Nagkaroon lang ng sakit yung anak. Gulo na ang loob ng tahanan. Mayroon lang pinatupad ang tatay na standard batas sa loob ng tahanan. Away na yung mag-asawa. Bakit? Kasi hindi cultivated yung puso. May puso na isang stony ground. Na kung saan half-hearted, bato sa itaas, nasa ilalim yung lupa. Kaya nga napakahalaga na kailangan i-cultivate. Kailangan mo talagang basagin yung bato. Kailangan mo talagang hukayin para makuha mo yung good ground. Kaya yung programa po ito, malaki po ang nagagawa at maitutulong ng programang ito ng salita ng Diyos na napapakinggan natin para matil ang ground at lumabas ang good ground. Amen. Ano po? So yan pa lang po yan, sa pangalawa pa lang. Kikita pa natin dyan, mayroon pang tinatawag na thorny grounds. Ano naman yun? Nandoon yung kasiyahan sa pagtanggap, ini-enjoy ang pamumuhay bilang isang Kristiyano, and yet, he also and she also cares the riches and cares of the world. Kaya ano nangyayari? Double-minded. Hindi na ipi-perform ng maayos ang inuutos ng salita ng Diyos kasi mayroon pa siyang care sa mundo. Paano na lang kapag ganito? Kung magiging housewife lang ako at hindi ako magtatrabaho, paano lang kapag kinulang kami sa budget? So yan ang nangyayari kadalasan. Pero salamat tayo tinuturuan dito na kapag ang babae, young people, pag mag-aasawa na papasok na sa pagpapamilya, ay hindi na siya kailangan magtrabaho. Dapat niyang gampanan, sabi ko nga nakaraan, ang maging reyna ng tahanan. Ang maging housewife, full-time housewife na nakafocus lamang sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Wala nang sideline at wala nang additional pa na trabaho dyan na paggugulan niya ng panahon, lalo na sa panahon natin ngayon. Yung mababad ka ng more than an hour sa gadget ay malaki ng kawalan yun at mapababayaan na yung mga dapat na trabahuin at responsibility sa loob ng tahanan. Amen. Diba, Marnelli? Totoo. So, yan po ang ano po dyan. Kaya, ang dapat po na mayroon po sa atin ay good ground, good heart. Na kung saan, nakita nga po natin dyan, basahin ko lang po sa inyo yung part po na yaan, na sabi po dito sa Luke chapter 8, verse number 15, but that on the good ground are they which in an honest heart and honest and good heart, having heard
the word, keep it, and bring forth fruit with patience. Yan. So diyan po makita po natin diyan na hindi lamang pinakinggan at tinanggap ang salita ng Diyos, kundi nandoon na kapag tayo, I believe you will agree with me mga kapatid, na kapag tayo ay nakapakinig at tayo ay binabagian ng salita na through preaching of our pastor, lahat po tayo, mapa-fathers or mothers man at mga young people, mga anak, ay nasasaktan po tayo ng salita po ng Diyos. Na talagang nadidikdik talaga, nahuhukay talaga yung kasalanan at maruming spirit dyan sa loob po ng ating puso. Amen. Kaya nga sabi dyan ng Biblia, so kapag ikaw ay mayroong good ground, so honest ka ngayon at may maayos ka na puso na tanggapin itong salita ng Diyos. Amen. Kahit masakit, kahit na ito ay totoo sa'yo, nangyayari sa'yo, pero kailangan mo tanggapin. At sabi ng Biblia, i-keep mo, i-apply mo, ipamuhay mo, ito na yon. Ito na yon sa programa natin sa cultivation na kailangan tuloy-tuloy na ito. Huwag mo na itong hayaang mawala pa at palagpasin pa sa iyong pamilya na maipractice ito sa loob ng tahanan. Kasi bakit? Mayroong bunga ito. At sa pagtanggap ng bunga, kailangan mo pa ng alin? Patience. Na yan ang lagi po nating naririnig at sinasabi po dito, lalo na sa mothers, sa inyong wives, may mas mahaba at mas mahaba dapat ang inyong pasensya. Kung mayroon kami mga husband, mga fathers, ng 1 kilometer na patience, dapat sa inyo 2 kilometers. 5 kilometers yata. 5 pa dapat, mas mahaba pa. Kasi bakit? Yung kalahati doon, bigay mo lang yung para sa asawa mo. Yung kalahati doon, para sa mga anak mo. Kung marami ka pang anak. Oo, totoo. So, kailangan i-times mo pa yan. Kaya yun po yung po dyan. Isang bagay po na dapat po natin na bigyang pansin sa mga wives, sa mga mothers, na itong programang ito, tinuturuan po kayo dito kung paano nyo gagawin yun ng tama. Amen. Tinuturuan kayo dito kung paano nyo ma-cultivate ang inyong sarili na maging helpmeet kayo ng inyong mga husband. Kung paano ninyo magagampanan ang trabaho ng pagiging isang mother at pagiging isang wife. Amen. Ano po? So, Ma'am Marnel, yes, basahin ko lang yung mga comments kanina pa. Si Ma'am Belia Quinones, sabi niya, bago tayo umalis ng bahay, dapat ligpitin lahat ng kalat at maging organized ang lahat. Para pag uwi, very relaxing. Pwedeng magpahinga and stress-free. Ayan, salamat sa tip, Ma'am Bella. And also kay Ma'am Chang, Ma'am Cynthia, sabi niya, opo, kahit po may sakit at not feeling well, ay automatic pa rin tayong mga nanay na tuloy pa rin ang gawaing bahay. Dagdag sakit ulo kapag madumi ang bahay. Totoo yan. Okay, yung nabanggit ko, ma'am, sa inyo na isa dito sa binanggit ng ating mahal na pastor. So kapag nagagampanan ng mothers ang kanyang tungkulin, ng wife ang kanyang tungkulin sa loob ng tahanan, sa kanyang family, ay stress-free. Oh, amen. Stress-free po yan. Bakit? Kasi kapag nagawa mo na kinabukasan, wala ka nang gagawin. So, panibagong setup na naman yun. Si Ma'am Chang, sabi niya, dal kilometers po sa akin. Ano pong dal kilometers? Dami siguro. Dami siguro. Daming kilometers sa inyo, ma'am. Kasing haba ng NLEX at SLEX. Para alam ko kanino mo ibibigay yan, ma'am. Ayan. Ay, teka lang. Nagbabasa ako ng comment. Ayun. Sige. Ay, wala na. Hindi na nag-a-appear. Maraming salamat po sa mga... Keep them coming po. At babasahin po namin yung inyong mga comments. Tsaka yung ano po yung mga natutunan nyo sa mga past episodes natin. Yeah, opo. Kasi sapagkat ito nga po, ay dinagdag lang po natin itong ibinahagi ko. Pero ito po ay continuation pa ng ating recap doon sa ating mid-year na episode dito po sa cultivation and motivation. Kaya binigyan lang namin ng isang bahagi dito na sinabi nga ng ating pastor at Mr. Jao patungkol sa kung bakit sa dami na at sobra-sobra na sa ating buhay Kristiyano, sobra-sobra na tayo sa salita ng Diyos Amen. Pero makikita mo, pagpunta mo ng area, kapag kayo ay pumupunta sa area, nagvi-visit kayo, may dinidisciple kayo, makita nyo pa rin, bakit nagkaroon pa rin ng problema ang ganitong pamilya, yung kanyang anak ay napaaga,
ang pag-aasawa, hindi pala pag-aasawa, una-una muna yung anak bago nag-asawa. Ayan. So, kaya, bakit pa nangyari ito? So, sapagkat yan nga sinasabi ng Biblia, di-reject, hindi nila tinanggap. Naging passive sila, kaya nagkaroon ng problema. Yung pumasok sa tenga, tas labas rin sa kabila. Diba? Kumbaga, Usually host ganun. lang, tutagusan lang. Oo. Yung Hindi parang- talaga pinadaan sa puso, sa Oo, isipan. ng hindi in-apply kung ano yung mga natutunan. Good afternoon daw, sabi ni Nanay Nena, nanonood mula sa Canada. Parang madaling araw ngayon sa Canada. Magandang Good morning umaga. sa inyo dyan, Nay. And kay Solon and Hanaya. Hello kay Kuya at kay Elijah and Noah and kay Ate Sheng. Ayan, kompleto sila. Kami na lang ang kulang. Wow. Grand reunion sila ngayon sa Ponoka, Alberta. Ayan. Good afternoon po. Good morning sa inyong lahat dyan. That's right. Okay. Kaya sa lahat po na mga mothers po dyan, nakita po namin dito maraming mga mothers na nakasubaybay po sa atin. So, pwede po kayo at open po tayo sa comment po dyan sa kung ano man po ang inyong pong natutunan at paano nakatulong sa inyo itong programang ito. Opo. Full pala ang ibig sabihin ni Ma'am Chang. Full full. kilometers. So, yun nga po. Sagaran SLEX at daw. NLEX yan. Dulo-dulo yan. Ay, nako, na-miss ka namin dito, Ma'am Cynthia. And syempre po, it was very interesting yung na-discuss din po ni Pastor yung about dun sa pag-meditate ng Word of God day and night. Sabi po doon na dito dapat natin kinukuha ang ating kaligayahan. That's right. Oo. Na, alam niyo po, looking back, talagang totoo po yun, walang ibang joy kapag ka nagme-meditate ka ng word ng Panginoon. And di ba ilang beses na natin nabasa yung Proverbs? Every time na binasa mo siya, tapos sinabi mo sa Panginoon, Lord, please speak to me. Alam niyo po, meron at meron kang parang nadaanan ko na pala to na last time. Parang ngayon ko lang to nabasa. May mga ganun na moments na talagang nangungusap sa iyo ang Word of God. And yun yung para bang kumakain ka ng masarap. Di ba pag kumakain ka ng masarap, parang ayaw mo siyang lunukin. Itchew mo lang siya ng itchew, no? Hanggang sa maubos yung lasa. Hanggang maubos yung lasa. Ganun dapat yung pag-treat natin sa Word of God na itchew mo lang siya ng itchew na talagang totoo po, Panginoon. Na I'm not, and maganda siyang gawin kasi pagka madaling araw, yung mag-isa ka sa bahay mo. Ngayon, ang daming nanay na wala yung mga makukulit niyo sa bahay na nagbalikatan. You have all the time in the world to meditate the Word of God and also to eventually clean up the house na walang nagasunod na magkakalat ulit. So, I hope na marami tayong magawa sa ating kanya-kanyang tahanan ngayong mga most of us ay mag-isa sa mga bahay natin para pwede nating ayusin. And also, na-discuss din po na papakinggan natin dapat ang Word of God dahil ito ang nakakakilala sa atin. And that God knows you in the beginning and in the end. In the future, siya ay nakakaalam ng iyong nakaraan at yung future mo. Kanina nga over breakfast, nag-uusap kami ng asawa ko, tapos sinabi ko sa kanya, alam mo Dad, natutunan ko talaga from the Word of God na hindi na ako mag-worry kung ano yung ano man yung sabihin ng ibang tao, ano man yung comment ng iba, may marinig ka man, hindi ka magpapa-apekto kasi alam mo na God will take care of everything. Siyempre masasaktan ka kung nuwari about sa'yo or about sa kaibigan mo na hindi naman totoo ganyan. Pero parang hindi ka magdi-dwell on it. Instead, you will dwell kung ano bang sinasabi ng Panginoon. So, laging ganun ako na anong lesson ang tinuturo ng Diyos. Usually, patience talaga, sir. Kaya gusto ko yung sinabi nyo, Serena, yung about sa Luke 8:15, that you have to keep it and bring forth, because it bring forth fruit with patience. Totoo po yan. Because of me being married, I learned patience. Kasi talaga all these years, sinasabi ko talaga na hanggang ngayon, ano ko pa rin yan, Jordan River ko yung patience. Pero a lot of people tells me na, ang haba ng pasyensya mo, nag-homeschool ka sa anak mo, parang, wala nga ako nun eh. Pero the fact is totoo, yung patience pala nadi-develop talaga. Yes, And the more you want to have it, the more kang bibigyan ng situations na magde-develop ng patience mo. Yun. Kaya nga, hindi talaga mangyayari ito overnight. Kaya kailangan talaga ng tuloy-tuloy. Kaya nga itong programa natin, tuloy-tuloy din eh. Para may gabay tayo at may
tutulong sa atin para ma-accomplish natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sa inyo, mga wives, mga mothers, so kaya nga po, yan po sinasabi po dito ng Biblia, na tinuro na ng ating mahal na pastor. So, in order na a man be blessed, your children be blessed, na sinabi sa book of Proverbs, that you will call her blessed and you will praise her ng iyong mga anak kapag tayo ay hindi dito nakalinyada sa mga scornful, sinner, and ungodly, bagkos. Dito tayo sa verse number 2 na sinabi diyan, that his delight is in the law of the Lord. Amen. At anong klaseng pagbibigay ng delight po yan? Sabi ng Biblia, day and night, meditate the Word of God. Kaya nga po, ganyan po kahalaga ang salita ng Diyos po sa ating buhay. Dahil sabi ko kanina, yan po yung root. Yan po yung itatanim mo sa puso mo, yung root ng salita ng Diyos. Amen. Na kailangan makultivate, kailangan mag-endure, kailangan tuloy-tuloy. Sabi nga ni Marinelli, yung patience, patuloy na ma-develop. Kasi bakit? In every na-i-endure natin sa ating buhay, ay mayroon po yung laging fruit. May maganda po yung bunga. May joke nga po yan, diba, na nag-roam around na, kunwari, i-keep mo yung picture ng asawa mo dyan sa wallet mo, kung nag-keep ka pa ng wallet or dyan sa cellphone mo, di ba, usually, cover ng cellphone. Tapos, pagka naisip mo na, kakayanin ko kaya itong sunod na problema, tingnan mo lang daw yung picture, sasabihin mo, kinaya ko nga to kakayanin ko ang lahat. I love you, honey. Joke nila yon within the military. Binaliktad ko lang. May mga kwentong gano'n na kinikip daw nila yung picture ng mga asawa nila. Tapos, kaya ko nga tong nasa picture Kayang-kayanin ko yung lahat. O, di ba? Totoo yun. Talagang doon pa lang sa pagsasama pa lang na mag-asawa, talagang may ano na talaga may kailangan ng i-cultivate. Amen. Kailangan namang ma-i-develop para lumago yung pagsasama. Kaya yung patience na yan, hindi lang naman kayo pero hindi sa joke, yung sinabi niyo, hindi lang naman kayo ang kailangan na mag-extend yung patience o kailangan pahabain yung pasensya. Even the fathers, the husband, ay ganun din po. Kasi bakit? Lalo pa, kami po ay nag-asawa po ko, 32 years old ako nag-asawa. Ulit na. So, ibig sabihin, 32 years, pares kami ng aking asawa ni Ma'am Rutlin, na 32 years na namuhay kaming single. Pareho kayong 32, sir, no? Opo, parehas kami ng 32. Mas matanda lang siya sa akin ng buwan. Aba, with emphasis pa. Ma'am Rutlin, no? Kaya, yun pong doon. Kaya makita po natin na talagang kailangan talaga natin ng foundation na maglilid sa atin, na magagabay sa atin para matulungan tayong lumago. Lumago yung pagsasama nating mag-asawa, lumago yung pagsasama ng inyong pamilya, at lumaki ang inyong pamilya na nasa maayos at sa tamang direksyon. Amen. Kasi yung pinag-usapan natin nung buong month ng May, na ang pinag-usapan ay Mother's Day, o yung Mother's Month, so patungkol lahat sa nanay. So, binigyan ng emphasis dito uli sa Baptist Lunch na talagang kailangan. Yung patience na yan, ay kailangan nandoon. Yung pag-recognize mo sa iyong asawa, pag-reverence mo, yung faith mo sa Panginoon, kailangan mo talagang i-cultivate. Kasi paano pa kung ang iyong asawa ay laging sa work, hindi nakakapagsimba? Lalo pa kapag talagang hindi nagsisimba ang asawa mo o yung anak. So, paano mo ngayon matutulungan sila, ma-motivate sila na makinig at tumanggap ng salita ng Diyos kung ikaw mismo hindi pa nakukultivate? Yes. Kaya napakahalaga po yan na kailangan po talaga natin itong klaseng programang ito para tayo po ay lumago sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Sa mga mothers at mga wives dyan, sa mga wives, marahil wala pa kayong anak, at hindi pa kayo pinagkakalooban ng anak, pero hindi ibig sabihin yan na i-take for granted nyo na, kasi madalas ang usapan natin, usapang pangnanay. Pero ito rin ay kailangan nyo rin bilang wives, kasi
hinahanda pa kayo, kinocultivate pa kayo ng Panginoon para kapag binigyan na kayo ng anak, ay alam nyo na kung paano nyo ito ngayon imomotivate. Amen. Sir, basahin ko lang yung mga comments. Ayan, Sabi ni boss, Ma'am Emilia, Irongan, Wayaway, hindi ata 5 kilometers sa akin, parang 10. Yan. Sabi ni Ma'am Sheila, hello Ma'am Sheila from Baguio. Yan. Even when you are alone and your husband is so busy doing their jobs, we are not affected or getting fed up of, and we are excited to do our household duties and ministries if we have the Word of God to meditate every day. Thank you po and God bless. Thank you, Ma'am Sheila. Talagang inspiration kayo, Ma'am, to think, ang sarap matulog sa Baguio. 'Di ba? Parang pag inisip mo yung Baguio, dapat sleeping time, rest time. Silang mga taga Baguio, kailangan nilang gumising ng maaga, 'di ba? Mag-alaga sa kanilang mga asawa. Kaya saludo po kami sa inyo, Ma'am, lahat ng mga taga Baguio na mga masisipag na nanay at ina ng tahanan. Thank you for the inspiration po. And ayun, si Ma'am Ruthlyn, basahin ko. Thankful po ako sa aking husband pagdating sa patience. Mas mahaba ang pasensya niya kesa sa akin. Kaya thankful ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng pasensyosong asawa. I love you, Papa. Wow. O, diba? Ang galing ng musical background natin. Sabi ni Ma'am Chang, tama po yan. Sarili muna ang i-cultivate that we may motivate others socially, especially our family. Ayan. Yan. Sige po, tuloy-tuloy lang po kayo dyan. Kaya sa bawat isa po sa atin, alam ko talagang pagdating sa mga ganitong programa ay parang ang iksi ng time. Parang bilis agad matapos ng oras natin kung titingnan lang natin talaga. Pero nung inumpisahan natin, parang ano kaya paano kaya natin uumpisahan? Paano sisimulan natin ito? Pero nung simula na, bakit naman ang bilis naman matapos? Pero ganun pa man mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, especially sa mga mothers at wives na naka-tune in po sa ating pong programa, I believe na sa araw-araw na ito, every Tuesday ng pag-i-airy po ng ating pong programa, ay patuloy po tayo na natutulungan nito, nabibless nito, at talagang hindi lamang natin itong pinapakinggan, kundi talagang ini-strive natin na ma-practice sa loob ng tahanan. Amen. Mula doon sa cultivation, physically, ay talaga ma-practice sa loob ng tahanan na mag-ayos talaga ang mga mothers. Ay nagampanan talaga yung trabaho sa loob ng tahanan. At ganun din, pagdating ng asawa, ay nandun pa rin, na fresh at ready pa rin sa mga laban. Kaya, laban ng buhay. Kaya yan pong napakahalaga po dito sa programang ito. Kaya sa bawat isa po sa atin, I believe, na sa maikli kasi nakita ko po yung time po natin, bilis talaga ng oras natin. At 1 o'clock na, mahigit na 1 o'clock. At ay kahit man ayaw man namin tapusin ito, pero talagang kailangan po sapagkat marami pa po ng mga programa na nakaantay pa na mag-i-airy din po katulad ng mga programa po sa area po natin. Amen. Kaya Ma'am Maneli, yes po, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comments, sa lahat ng mga nag-share ng link, and sa lahat po ng laging nanonood sa amin. Thank you po kasi kayo po yung nagpapalakas ng loob namin na humarap dito sa telebisyon. And thank you din po dahil thank you kay Pastor Hill for this opportunity to be part of this program. And we are praying for the safety and protection sa lahat ng nasa balikatan po ngayon. And sa lahat ng mga nanay, mga ina ng tahanan, naway naging blessing po ang programang ito, katulad ng naging blessing rin siya sa aming mga buhay. And pagka may mga problema na dumarating sa amin, iniisip lang namin yung mga narinig namin dito at yung mga na-share namin dito, ay naibabalik kami. We keep on track. Nababalik kami sa, okay, kailangan ganito lang yon. Huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong mawala sa focus. Go, go, go lang tayo mga nanay at mga asawa ng tahanan. Dahil in the end, it will bear fruit. Sabi nga kanina, diba? And we just have to develop that patience. And the fruit is always the good fruit kapag na-develop natin yung tamang spirit. No? May the fruit of the Spirit, yun ang ma-develop din natin para sa tamang pag-harvest ng mga magaganda. Katulad ni Ma'am Chang ngayon, hina-harvest niya na yung mga naitanim niya dun sa kanyang mga anak, diba? So sana
ma-enjoy din natin yung ating fruit of our labors in the future. Amen. So maraming salamat po sa inyo pong lahat. At syempre, ipahabol ko rin po, katulad na banggit kanina. So ongoing po ang ating pong summer balikatan. Kaya sa mga mothers na kasama po ang inyo pong mga anak, so patuloy nyo po silang ipag-pray. Yes. At lalong higit sa lahat, after that balikatan, anumang maging decision at naging mga natutunan ng inyo pong mga anak doon sa balikatan, nawa naman ay pag-uwi sa bahay ay siya pa rin pong inyong patuloy na i-motivate sa kanila na gawin at ipamuhay. Amen. Ano po, sapagkat marami po kasi na-experience ko last year po yan sa area na ang ganda ng kanilang ginawang decision at ang kanilang natanggap doon sa balikatan, pero linggo lang. Nawala. Mahaba na yung isang buwan ay balik uli sa dating buhay yung mga kabataan. Actually, sir, may nakalimutan ako dahil binanggit mo yan. Iniisip ko po na pag-uusapan po namin ni Brother Julian, gagawa namin ng schedule yung mga bata para hindi masira yung schedule na naiset sa kanila sa balikatan. Totoo yun, ma'am. Yan po pinakaano po talaga yan. Kaya yun po ang isang bagay doon na nais ko pong ipaabot po sa inyong lahat. So, wag po natin, kapag nakagawa po ng decision ng inyo pong mga anak na ganito ang kanilang gagawin at ito ang kanilang maging routine, yan po ang inyo pong dapat na i-motivate. Kaya nga, Amen. napakalaga na kayo, mothers, na nandito ngayon, hindi kayo kasama doon, hindi naman talaga kayo sasama doon, ay... Muntik, di ba? Oo. Joke lang yun. Kasi may iba, gusto sumama bantayan talaga yung anak eh. So, kaya dito, talagang i-cultivate ng maayos ang sarili. Ihanda, i-mindset na pag-uwi ng inyong mga anak ay tutulungan nyo sila na mapanatili, makip nila yung training na natanggap nila doon sa summer balikatan. Amen. Kasi 'di ba yung mga anak natin ngayon namin noon hindi naman nagluluto sa balikatan. So more or less yung mga nanay patuloy pa rin na paghahandaan natin ng pagkain, 'di ba? Yung mga bata. Pero yung paglalaba, paglilinis, Kasama na daily yun. devotion, at least na-establish nila yun ngayon doon for 2 weeks. Maganda pong mapagpatuloy natin yun sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Tama. Kaya yan po ang nais po namin pahabol po sa inyo sa oras po na ito. Kaya I hope na sa maikling time po na ito ng ating pong pagsama-sama dito po sa programang ito ay naging pagpapala po kami sa inyong lahat at maging sa mga naging kabahagi po ng programa po natin sa mga nag-comment po dito ay patuloy po tayo na magpapalakasan, mothers, wives, ay patuloy na magpalakasan sa bawat isa para makita ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na ang pamilya ng CSI family ay tumatayo at namumuhay lahat sa isang direksyon lang na tinuturo ng Biblia. Amen. Kaya maraming salamat po muli sa bawat isa po sa atin at lagi po namin sinasabi po dito sa inyo, to God be the glory. God bless you all. Bye. When I was but a little boy, my mama sang to me, Amazing Grace, how sweet the sound, I love this melody, and the memory so dear since then, apart from all the rest. I still like the songs that mama sang the best, and she sang, hide me, oh blessed rock of ages, the melodious songs of the blessed. If we never meet again this side of heaven, I still like the songs that mama sang the best. Now I'm amazed, somehow it seems that time has slipped away,
and all that's left of childhood days are precious memories. And the songs that Mama sang down through the years have stood the test. I still like the songs that Mama sang the best. And she sang, Savior, Savior, hear my humble cry. And I've anchored my soul in the haven of rest. I still like the songs that Mama sang the best. I still like the songs that Mama, I still like the songs that Mama, I still like the songs that Mama sang the best.